Good afternoon, grade 11. Kumusta kayong lahat? So, ito yung panghuling subject or asignatura na tatalakayin ko ngayong hapon sa aking parte. So, ito yung unang lesson, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto, pagtukoy ng kahulugan at katangian ng mahahalagang salita. So, ito yung paggamit ng diksyonaryo. So, ang aral ito ay tumutulong sa mga mag-aaral na maunawaan ang mga mahalagang salita na ginamit sa iba't ibang uri ng tekstong binabasa. So, itong aralin na ito, uh, it helps you to understand the importance of each word. So, sa pamamagitan ng pagkikilala sa kahulugan at katangian ng mga salitang ito, mapapalakas ang inyong kasanayan sa pagbasa at pagsusuri na mahalaga lalo na sa pagsasagawa ng pananaliksik. Bakit mahalaga ang pag-unawa sa mahalagang salita? Hindi lahat ng salitang binabasa ay madaling maunawaan agad. Do you agree? Of course. So, merong mga teksto o mga basahin na kapag binasa natin, hindi natin maiintindihan agad. So, minsan gumagamit tayo ng diksyonaryo o magse-search tayo sa Google para maintindihan yung salita. Maraming pagkakataon na tayo ay nakaharap sa mga salitang baguhan o hindi pamilyar. So, katulad din sa Ingles or sa Filipino, may mga salita na napakalalim. Hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kakayahang matukoy o mahulaan ang kahulugan ng isang salita gamit ang konteksto, istruktura at bigkas ay susi sa mas malalim na pag-unawa ng mga teksto. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong talasalitaan at pag-unawa sa mga salitang ito, hindi lamang kayo magiging mas mahusay na mambabasa, kundi mas maging epektibo rin kayong magsusulat at magpapahayag ng iyong mga ideya sa pananaliksik. So, importante itong aralin na ito ngayon dahil maiintindihan nyo yung mga salita, bakit may mga salitang iba't iba yung kahulugan, at paano ito bigkasin sa pamamagitan ng mga iba't ibang bigkasin nito, mga pronunciation, at importante din ito dahil puhon-puhon magre-research kayo. Someday you will have your research, so especially if you want to use Tagalog or Filipino words, magagamit niyo ito. Mayroon tayong 4 na pangunahing paraan ng pagkilala sa kahulugan ng salita. Una, bigkasin ang salita. Kapag binibigkas ang salita, minsan ay naririnig natin ang pamilyar na tunog o ugat na nabibigay ideya sa kahulugan. Ngunit kung mali ang bigkas, maaaring magbago ang kahulugan. Oo, tama. So, merong mga salita na magkatulad yung spelling, pero kapag binibigkas, merong iba't ibang bigkas ito. Okay, so dapat alam mo kung paano bigkasin ang salita. Pangalawa, suriin ang istruktura. Pag-aralan kung ang salita ay salitang ugat ba, may lapi ba, inuulit o tambalan. So mula rito, mahihinuha ang pinagmulan at ibig sabihin ng salita. Kasi merong mga salita na napakataas, pero ang totoo niyan, nagmula lamang ito sa isang salita. So dapat alam mo kung ano yung istruktura ng salita na yan. Pangatlo, pag-aaral ng konteksto. Tingnan kung paano ginamit ang salita sa loob ng pangungusap. Ang mga salitang katabi nito ay makakatutulong upang mahinuha ang tunay na ibig sabihin. So, for example, kapag magkaroon kayo ng exam at wala kayong diksyonaryo, tapos hindi nyo alam kung ano itong salita, basahin na mabuti ang pangungusap, intindihin mabuti, at tingnan ang mga salitang kaugnay o ginamit din sa pangungusap. Tapos, sa tingin ko maintindihan nyo rin. At pang-apat, konsultahin ang diksyonaryo. Ito ay pinaka-importante. Kung hindi pa rin maintindihan, gamitin ang diksyonaryo o glossary ng aklat. Mahalaga rin ang pagtatala ng bagong salita upang madagdagan ang talasalitaan. So, importante na meron kayong notebook. So, itong notebook na to, isusulat nyo yung mga bagong salita na yung natutunan. Pwedeng Ingles o pwedeng Tagalog.
isulat nyo lahat ng mga salitang nakita nyo sa isang pangungusap o paragraph. Tapos, lagyan nyo ng meaning o kahulugan ang salita na yan para sa susunod, maintindihan at maunawaan mo ang pangungusap. So, meron tayong mga halimbawa. Halimbawa, bigkas at istruktura ng salita. So, dito tayo sa pagbabago ng bigkas. Ito ay pinaka-importante. Dito, sa nakita nyo, pagkatulad yung spelling, di ba? Suka. So, suka or suka. Yan. Suka, it can be asinan, at suka, suka, pagsusuka. Suka, asinan, at suka, pagsusuka. Nagsusuka siya. Magkaiba ang ibig sabihin depende sa bigkas. At pangalawa, buhay, kasanayan. Buhay, pagsasaya. So, magkaibang kahulugan. Okay. Next, pagbabago ng istruktura. Laro. Ito yung salitang ugat. Pwede rin sabihin maglaro. So, meron itong panlaping mag. Okay, yung laro, nilagyan ng mag. So, naging maglaro. Laro-laro. Inuulit. Ito yung inuulit. Basketball laro. Tambalan. Okay, so makikita dito na ang parehong salitang laro ay nagbabago ang kahulugan depende sa bigkas at lapi. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng ingat sa pagbibigkas at pagkilala sa istruktura. Tingnan naman natin dito ang pag-aaral ng konteksto tunay ng halimbawa. O meron tayong pangungusap dito. Lumambot ang puso ni Marco nang makita ang umiiyak na bata. Again, lumambot ang puso ni Marco nang makita ang umiiyak na bata. So sa pangungusap na ito, ang salitang lumambot ay hindi literal na o umabot ang puso o lumambot ang puso. So sa konteksto, ang ibig sabihin nito ay naging maawain o mabait si Marco. So for example, lumambot ang kanyang puso nang makita niya ang kanyang ina. So, nakita niyang ina na umiiyak. So that means, naging maawain o naging mabait. So, ang mga salitang katabi nito tulad ng umiiyak na bata ay nagbibigay ng patunay na ito ay emotional na pagbabago, hindi pisikal. So, talagang maintindihan nyo ang pangungusap dahil meron itong mga salita na ginagamit dyan sa pangungusap na nakakatulong sa iyo para maintindihan ito. So, kaya't mahalaga ang pag-aaral ng buong pangungusap at ang sitwasyon upang tunay na maintindihan ang kahulugan ng isang salita sa loob ng teksto. At meron tayong 5 pangunahing paraan ng pagpapakahulugan. Yung una, diretso at tiyak na kahulugan. Maaaring mula sa taong may sapat na kaalaman o mga sanggunian tulad ng diksyonaryo. So halimbawa, pambihira. Kapag sasabihin mong pambihira, ito yung in English, unique, katangi-tangi, kakaiba. Pambihira mong lakas. You have a unique strength. Pambihirang talento. Unique talent, di ba? Pangalawa naman ay pagbibigay ng iba pang kahulugan. So, ang salita ay binibigyan ng magkakahawig na kahulugan. So, ito yung mga salita na ay karanasan natin ginagamit, pero meron palang mga salita, meron pala itong mga ibang kahulugan. So, halimbawa, paghanga. So, kapag sabihin natin, humahanga ako sa'yo, it can be you respect o paggalang, o humahanga, that means napamahal ka na sa kanya, o humanga ka sa kanya dahil may respeto ka. So, meron iba't ibang kahulugan. So, dapat maging maingat tayo sa pagbibigay kahulugan ng isang pangungusap. Pangatlo, pagbibigay ng mga halimbawa. Nililinaw ang kahulugan sa pamamagitan ng konkretong halimbawa. When I say concrete, very specific. So, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. So, ano ibig sabihin yan? Na ang buhay natin ay isang
gulong. Alam niyo ba yung gulong? O nandun sa mga sasakyan, di ba? So, ibig sabihin, minsan sa buhay natin ay masaya tayo, walang problema. Minsan din, merong mga panahon na napakahirap. Okay, yun yung ibig sabihin nito. Pang-apat, paglalapi at pagsasama sa pangungusap. Nag-iiba ang kahulugan kapag nilalapian. Halimbawa, minamata. When I say minamata, minamaliit o inaalipusta. Hindi lamang makikita. So, kapag lagyan ng panlapi, hunlapi, when I say panlapi, ito yung mga nilalagay sa mga salitang ugat. Kapag sabing gitlapi, nasa gitna. Hulapi, nasa huli. So, ito yung mga iba't ibang salita. So, nag-iiba ang kahulugan nito. Panglima, paggamit ng tayutay at idiomatikong pahayag. So, ang mga matalinhagang salita ay may kahulugan, hindi literal. So, halimbawa, nagbukas ng dibdib. Okay, ano ibig sabihin na nagbukas ang dibdib? Like, binuksan ang dibdib. Okay, when we say tayutay, in English, figures of speech. Sa tingin ko, nadi-discuss ko din yan kanina. Okay? So, ang mga matalinghagang salita ay may kahulugang hindi literal. So, when I say nagbukas ng dibdib, naglabas ng saloobin o nagtiwala. So, sabihin natin, nagbukas ako ng dibdib sa kanya kahapon dahil sa galit ko sa kanya. Oh, ganun. Okay? So, ito yung 5 paraan para mabago ang kahulugan ng isang salita. Dito naman tayo sa kaantasan ng wika, formal at informal. So, ang kaantasan ng wika ay nagpapakita ng antas o level ng paggamit ng salita batay sa taong gumagamit, sitwasyon at lugar. Mahalaga na maunawaan ang pagkakaiba upang magamit ang tamang salita sa tamang pagkakataon. Oo, dahil minsan meron tayong mga salita na medyo judgment. So, sa tingin natin yung halimbawa, kapag kayo ay nakipag-usap sa guro nyo sa klase, sa tingin nyo parang barkada lang, di ba? Barkada yung tanaw sa mga maestra. So, make sure it's formal because we are the teachers. You need to be respectful. So, you can use ka ng mga formal na mga salita. Pero kapag labas sa eskwelahan, pwede kayo maging informal. Okay? Kapag sa eskwelahan, maging formal kayo. So, dapat binabase nyo yung mga salita na ginagamit nyo sa taong kinakausap nyo. So, tingnan natin ang mga salita dito. So, meron tayong formal na wika, meron tayong pambansa. When I say pambansa, ito yung standard. Ginagamit sa paaralan at pamahalaan. So, halimbawa, asawa, anak, tahanan. When I say pampanitikan, ito yung masining at malalim. So, halimbawa, kapag sabihin nating asawa, minsan ginagamit dito, kabiyak ng puso. Kapag gusto mo yung mga salitang papanitikan, yung malalim, yung creative. So, pwede kayong gumamit ng kabiyak ng puso. Pero kapag nakipag-usap kayo sa ibang tao na hindi nyo kilala, sa tingin nyo, like boss nyo, pwede nyo gumamit ng asawa, anak, tahanan. Dito naman tayo sa informal na wika, lalawigan. Ito yung mga lokal, may kakaibang punto. Halimbawa, papanaw ka na? Diba? Kapag sabihin natin, papanaw ka na? So, parang, mamamatay ka na? Diba? Pero, yung mga lugar na yan, may ibang lugar kasi na sa tingin natin ay ito yung kahulugan, pero hindi pala. May ibang kahulugan ito dahil lokal itong mga salita. Paano ka na? Ibig sabihin, aalis ka na? Ganyan. Meron tayong kolokyal. Ano si kolokyal? Ito yung shortcut, pinaikli o karaniwang salita. Sa tingin ko, ito yung mostly na ginagamit natin. Halimbawa, meron, sakin. Instead of saying mayroon, naging meron, sa akin, sakin. Okay?
Ito naman yung balbal. So, when you say balbal, ito yung mga slang na mga salita. Ito yung pinakamababang antas ng wika. So, sa tingin ko, magagamit nyo ito kapag nakikipag-usap kayo sa yung close friends, yung ganun, yung pinaka-close nyo. Pwede kayong gumamit ng balbal. Pero kapag nakikipag-usap kayo sa mataas na antas o guro, gumamit kayo ng formal na wika. So, tingnan natin yung balbal. Ang balbal ay ito yung pinakamababang antas ng wika o slang. Madalas gamitin ng mga kabataan at may sariling kodigo. Mahalaga na maunawaan kung paano nabubuo ang mga balbal upang mas maintindihan ang modernong komunikasyon. So, mga teenagers kayo, mga kabataan, ginagamit niyo ito. So, for example, paghango sa katutubong salita. Meron tayong mga sample dito, gurang. Gurang na jud ka. That means matanda. Barat kay ka. Kuripot. Next, panghihiram sa banyagang wika. Ito yung, when you say banyagang wika, ito yung mga wika na hindi atin. So, for example, the effect. So, you say, epekto. Football. Ganyan. Pagbibigay ng bagong kahulugan. Ito yung mga salita na nilalagyan ng bagong kahulugan. For example, halimbawa, buwaya, 'di ba? Uso na ngayon 'yan. Mga buwaya kayo, sakim, makurap. Bata, girlfriend. Pagbabaliktad ang pantig. Instead of saying hindi, naging dihin. Dihin ko. Pangit, instead of saying pangit, nget pa. Binabaliktad. Panghuli, paggamit ng acronym. So, ginagamit yung mataas na salita, nagiging maikli na lamang. So, shortcut. Instead of saying, aw, ang sakit, I say, awit. Awit. Na, I love you, 143. Okay, 143. That's right. Next, meron tayong iba pang paraan ng pagbuo ng balbal. Ito, paraan, pagpapalit ng pantig, so inililipat o binabago ang pantig. So, torpe, tsope, ganyan. Paghahalo ng salita, pinaghalo ang dalawang salita. Mag-MU, bow na lang. Paggamit ng bilang, numero bilang simbolo, 50-50. 50-50 na kayong naghihingalo. Pagdaragdag ng pantig, dinagdagan para baguhin ang tunog. Puti is puting. Kombinasyon, pinagsamang paraan. Hiya, yahi. Hiya, yahi, naging jahi. At pagpapaikli, pinaikli at ginawang lokal, instead of saying Pilipino, naging Pinoy. So, ang mga paraan na ito ay nagpapakita kung paano nag-i-evolve ang wika sa pang-araw-araw na paggamit, lalo na sa mga kabataan. Dahil yung mga kabataan talaga ay napaka-creative. Minsan, gumagawa sila ng mga salita na hindi natin maintindihan na ngayon lang nila ginawa. Okay? So, ang pag-unawa sa mga ito ay tumutulong na maging buo ang ating kaalaman sa dinamikong kalikasan ng wikang Filipino. So, buod, pundasyon ng mahusay sa pagbasa at pagsuri. Kapag kayo ay gustong maging effective reader sa Filipino, dapat ito yung ginagamit nyo. First, dapat intindihin kung paano bigkasin. So, dapat maingat ka kung paano bigkasin ang salita upang makuha ang wastong kahulugan at konteksto. Pangalawa, tingnan ang mga istruktura. Susuriin ang pagbuo ng salita. Tingnan kung may ugat ba, may lapi ba siya, o inuulit ba ang salita o tambalan. Tapos, konteksto. Tingnan kung paano ginamit ang salita sa pangungusap at sitwasyon. So, hindi ibig sabihin na isang salita lamang yung tinitingnan nyo. Dapat, sa isang salita, binabasa nyo rin yung pangungusap para maintindihan talaga. At pang-apat, pagpapakahulugan. Gamitin ang iba't ibang paraan upang maunawaan at ipahayag ang kahulugan. Kapag hindi nyo maintindihan while reading the sentence, pwede kayong gumamit ng diksyonaryo. Tapos, antas ng wika. Tingnan mo kung formal ba ito. Kung ito ay formal, maintindihan nyo talaga. Kung ito ay informal,
talagang napakahirap. At kung ito yung balbal, ito yung pinakamahirap. So, tingnan talaga yung mga salita kung formal, informal, o balbal. Okay? So, yan lamang. So, I hope may natutunan kayo sa lesson na ito at I hope na nagsusulat din kayo sa kwaderno nyo sa Filipino. Magkakaroon din ako ng oral kinabukasan. Maraming salamat!